Inagaw nila ang lahat sa kanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang kayamanan, pati na ang kanyang huling hininga. Habang nakalugmok si Alfonso sa malansang putik ng bangin, si Veronica ay humahalakhak sa bisig ng iba. Ngunit isang munting kamay ng batang Sampaguita Vendor ang humila sa kanya mula sa kamatayan. Ang pagbabalik ng hari ay hindi na para sa korona, kundi para sa hustisya. Sino ang magbabayad sa bawat patak ng dugong dumanak sa gitna ng bagyo? Siguraduhin mong wala na siyang hininga, Marco. Ayaw kong may mabuhay na multong sisingil sa atin bukas. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatulo ng kanyang pagod pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, ay parang lason na ngayon na dumadaloy sa pandinig ni Alfonso Montenegro sa gitna ng madilim na bangin ng Batangas, habang ang ulan ay walang tigil sa paghampas sa nayurak na katawan ng kanyang marangyang sasakyan. Doon niya natanto na ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay siya palang kukuha nito. Nararamdaman ni Alfonso ang malapot na dugong dumadaloy mula sa kanyang noo, humahalo sa malamig na tubig ulan na pilit pumapasok sa basag na bintana. Ang kanyang kanang kamay na halos wala ng pakiramdam ay mahigpit pa ring nakakapit sa isang maliit na pelus na kahon na nasa loob ng kanyang bulsa. Isang kwintas na brilyante ang laman nito. Isang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo na balak sana niyang ibigay pag-uwi. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay walang-wala kumpara sa tindi ng pagkawasak ng kanyang puso nang marinig ang halakhak ni Veronica sa piling ng ibang lalaki sa itaas ng bangin. Ang bawat pangako ng katapatan at pag-ibig na binitawan ng kanyang asawa ay tila mga bula na naglaho sa gitna ng unos, pinalitan ng isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog at tuyong luha. Pinanood niya ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan ni na Veronica. Iniwan siyang mag-isa sa bingit ng kamatayan. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Veronica na puno ng pekeng pag-aalala tuwing sila ay magkasama. Gaano katagal na kaya siyang niloloko? Gaano katagal na niyang hinahanda ang kabaong na ito para sa kanya? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng ingay ng malalakas na kulog na yuyumanig sa buong paligid. Ngunit sa loob ni Alfonso, ang lahat ay tila huminto na. Isang munting anino ang unti-unting lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa gitna ng malabong paningin, nakita niya ang isang batang babae na basa sa ulan. May dalang tumpok ng mga bulaklak ng sampagita na nalantana dahil sa bagyo. Ang maliit na kamay ng bata ay pilit na humahawak sa nayurak na pintuan ng sasakyan. Narinig ni Alfonso ang bawat pagwang ng bakal, ang tunog ng pagkayod ng metal sa semento na tila isang huling hiling para sa kanyang kaligtasan. Ang batang iyon, sa gitna ng panganib, ay hindi nag-atubiling itaya ang sarili. Ang bawat piraso ng kristal na nahuhulog mula sa bintana ay naglalabas ng tunog na parang libo-libong karayom na tumatama sa basang lupa. Naramdaman ni Alfonso ang mahigpit na pagkakahawak ng bata sa kanyang braso. Kahit maliit, ang lakas na nanggagaling sa bata ay tila nagbigay ng huling spark ng buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Ang amoy ng sampagita, matamis at dalisay, ay humalo sa amoy ng kalawang at dugo. Iyon ang huling alaala niya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Pagkalipas ng ilang linggo, nagising si Alfonso sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na ritmo na tila nagpapaalala sa kanya ng gabi ng trahedya. Sa tabi niya, nakita niya ang batang babae na nagngangalang Mila na abala sa pag-aayos ng mga sariwang sampagwita. Ngunit ang totoong hagupit ay dumating nang marinig niya ang balita sa isang lumang radyo na nasa sulok ng silid. Ang boses ng tagapagbalita ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao.
Ang bilyonaryong si Alfonso Montenegro ay opisyal nang idineklara na patay. Ang susunod na narinig niya ay ang hikbi ni Veronica, isang hikbi na puno ng drama at kasinungalingan habang kinakausap ang mga mamamahayag. Sinasabi nito kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at kung paano niya itutuloy ang legasiya nito kasama ang kanyang bagong katuwang sa negosyo na si Marco. Napakuyom ang mga palad ni Alfonso hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa telang sapin ng kanyang higaan. Ang sakit ng kanyang mga bali na buto ay biglang napalitan ng isang nagbabagang galit. Siya ay buhay, ngunit sa mata ng mundo at ng batas, siya ay isa ng alaala. Ang kanyang bahay, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nilalamon ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa isang maliit at basag na salamin sa dingding, hindi na niya makilala ang lalaking nasa harap niya. Ang bilyonaryo ay wala na. Pinalitan ng isang taong uhaw sa hustisya. Tumingin siya kay Mila na noon ay nakangiti sa kanya ng buong tapat. Tila walang muwang sa bigat ng mundong pinasok niya nang iligtas niya ang lalaking ito. Paano niya babawiin ang buhay na ninakaw sa kanya kung ang tanging sandata niya ay ang katapatan ng isang batang wala ring pag-aari, kundi ang bango ng mga bulaklak sa kalsada? Sa ilalim ng bawat pangakong binitawan ni na Veronica, sa harap ng kanyang libingan, may isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Alfonso. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong itinuring ng patay para lamang mabuhay muli at maningil sa bawat luhang pumatak? Ang alat ng butil ng asin na humahalo sa malamig na kanin ay hindi sapat upang tabunan ang pait ng katotohanang wala na akong babalikan. Habang nakaupo si Alfonso sa isang mabuway na bangko sa loob ng barong-barong ni Mila, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay pumirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngayon ay nanginginig habang humahawak sa isang gasgas na platong plastik. Ang bawat pagsubo niya ay tila isang paalala na ang kanyang marangyang kahapon ay isa na lamang panaginip na binura ng isang gabi ng pagtataksil. Kailangan niyo pong ubusin yan, Tito Ponso. Sabi ni tatay, kailangang magpalakas kayo para mabilis gumaling ang mga sugat niyo. Ang malambing na tinig ni Mila ay bumasag sa katahimikan ng silid. Inilapag ng bata ang isang basong may lamat na puno ng malinis na tubig sa harap niya. Napansin ni Alfonso na ang plato ni Mila ay mas kaunti ang laman kaysa sa kanya. Ang bata, na halos butot balat na dahil sa hirap, ay mas piniling ibigay ang malaking bahagi ng kanilang kakaunting pagkain sa isang taong halos hindi pa niya kilala. Salamat, Mila. Pero bakit? Bakit ang kaunti ng pagkain mo? Tanong ni Alfonso sa paos na tinig. Ngumiti ang bata, isang nangiting tila nagbibigay ng liwanag sa madilim at tumutulong bubungan ng kanilang bahay. Busog pa po ako, Tito. Marami po akong nakain na sampagita. Ay, ibig ko pong sabihin, marami po akong naibenta kanina, kaya nakakain ako sa laba. Alam ni Alfonso na nagsisinungaling ang bata. Nakita niya kung paano tinitingnan ni Mila ang ulam na tuyo na nasa kanyang plato. Ang bawat paglunok nito ng laway na puno ng pagnanais, ngunit pinipigilan ng busilak na puso. Ang utang na loob na nararamdaman ni Alfonso ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa mga bali niyang kumpit sa sulok ng silid. Ang lumang radyong de baterya ay patuloy na naglalabas ng mga balitang tila mga uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Ibinebenta na ni Veronica ang kanyang mga paboritong ari-arian. Ang mansyon sa Forbes Park, ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan, at ang mga shares niya sa Montenegro Group. Lahat ay unti-unti nang nililimas ng babaeng nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ang bawat salitang binibitawan ng announcer tungkol sa kawawang biyuda ay nagpapatindi sa apoy ng galit sa loob ni Alfonso, isang galit na pilit niyang ikinukubli sa harap ng bata. Isang hapon,
Habang sinusubukan ni Alfonso na tumayo at maglakad gamit ang isang kawayang tungkod, narinig niya ang ingay ng mga mamahaling gulong na gumagapang sa bakubakong kalsada ng kanilang komunidad. Ang usok na nagmumula sa mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng basura at malansang estero. Hindi nagtagal, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang megaphone, isang boses na nagpapataas ng balahibo ni Alfonso sa takot at puot. Mga mahal kong kababayan, narito po ang foundation ni Ma'am Veronica Montenegro upang maghatid ng tulong at pag-asa sa inyong lahat. Naniga si Alfonso sa kanyang kinatatayuan. Mula sa maliit na siwang ng kanilang pinto na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, nakita niya ang paghinto ng isang puting van. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng itim na bestida. May takip na luksang belo sa mukha, ngunit ang kanyang mga labi ay may bakas ng matingkad na pulang lipstick. Si Veronica. Narito siya, sa gitna ng karukaang ito, upang gamitin ang kamatayan ng kanyang asawa para kumuha ng simpatya ng publiko at linisin ang kanyang madugong kamay. Nakita ni Alfonso si Mila na masayang tumakbo palabas. Bitbit ang kanyang mga natitirang sampagwita, umaasang mabibigyan siya ng pagkakataon na makalapit sa mabait na senyora. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Alfonso ang isang bodyguard na marahas na itinulak ang bata nang tangkain nitong lumapit sa sasakyan ni Veronica. Ang mga bulaklak ni Mila ay nagkalat sa putikan, nayurakan ng mga sapatos ng mga taong nakapaligid sa kanyang asawa. Ang bawat hikbi ni Mila, habang pinupulot ang mga nadurog na bulaklak, ay tila mga saksak sa puso ni Alfonso. Gusto niyang lumabas, gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalam sa buong mundo ang totoong kulay ng babaeng nasa harap nila. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng kawalan ng kapangyarihan. Habang dahan-dahang ibinababa ni Veronica ang kanyang bintana upang kawayan ng mga tao, ang kanyang paningin ay tila tumungo sa direksyon ng barong-barong ni Mila. Sa isang saglit, tila nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng mga anino. Ang tibok ng puso ni Alfonso ay bumilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala ng panganib. Sino ang nakatira sa dampa na yan? Narinig niyang tanong ni Veronica sa kanyang tauhan. Ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri at pagtataka. Ang hininga ni Alfonso ay tila tumigil. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging bingi, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang kasalukuyan. Paano siya makakatakas sa isang kaaway na ngayon ay nasa mismong harapan na ng kanyang pinagtataguan? Ang amoy ng mamahaling pabango na suot ni Veronica ay tila isang lason na humahalo sa malansang singaw ng estero. Isang banyaga sa gitna ng dumi at hirap ng kanilang komunidad. Mula sa siwang ng pinto, pinanood ni Alfonso kung paano dahan-dahang lumabas ang kanyang asawa mula sa puting sasakyan. Ang bawat kilos nito ay tila isang pagtatanghal sa entablado. Ang marahang pagpunas ng luha gamit ang telang seda, ang pagyuko ng ulo na tila pasa ng buong mundo, at ang malamyos na boses na sadyang inilakas para marinig ng mga kamera ng media na nakapaligid sa kanya. Narito po ako, hindi bilang isang Montenegro, kundi bilang isang babaeng nawalan din ng katuwang sa buhay. Wika ni Veronica, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pekeng emosyon. Gusto kong ibahagi ang huling pangarap ni Alfonso, ang makatulong sa mga nangangailangan. Ang bawat salitang binitawan nito ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Alfonso. Ang pangarap na tinutukoy nito ay ang pangarap na siya mismo ang bumuo, ang legasya na pinaghirapan niya ng maraming taon, at ngayon ay ginagamit ng babaeng pumatay sa kanya upang magmukhang santo sa harap ng publiko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko at bumaon ang kanyang mga kuko sa lumang kahoy. Ang pakiramdam ng pagsusuka at galit ay naglalaban sa kanyang lalamunan. Sa labas, nakita niya si Mila.
Ang bata ay hindi sumuko sa paglapit. Bit-bit ang nag-iisang sariwang sampagita na hindi nayurakan sa putik. Pilit itong sumingit sa pagitan ng mga bodyguard. Ang mukha ni Mila ay puno ng pag-asa, naniniwala sa mga mabulaklak na salitang naririnig mula sa mabait na senyora. Ma'am, para po sa inyo. Para po hindi na kayo malungkot. Ang mahiyaing tinig ni Mila ay narinig ni Alfonso sa kabila ng ingay ng karamihan. Tumigil si Veronica. Tumingin siya sa bata. At sa isang sandali, nawala ang ilaw ng mga kamera sa kanilang pwesto. Doon nakita ni Alfonso ang totoong mukha ng kanyang asawa, ang mabilis na pagkunot ng noo, ang paniningkit ng mga mata na puno ng pandidiri sa madungis na anyo ni Mila, at ang marahas na pagbawi ng kanyang kamay nang subukan ng bata na abutin ang kanyang braso. "Don't touch me. Look at your hands, you're filthy." Ang pabulong ngunit matalas na wika ni Veronica, sapat lamang upang marinig ni Mila at ni Alfonso na nakikinig sa dilim. Kinuha ni Veronica ang kanyang mamahaling panyo at mabilis na pinunasan ng bahagi ng kanyang damit na nadikitan ng maliit na daliri ng bata. Pagkatapos, sa isang iglap, bumalik ang kanyang maskara. Ngumiti siya ng tipid sa mga cameraman na lumingon muli, habang ang kanyang bodyguard ay muling itinulak si Mila palayo. Ang sampagita na inialay ng bata ay nalaglag sa basang lupa. Mabilis na natapakan ng mga taong nag-uunahan sa mga relief goods. Hindi na nakapagpigil si Alfonso. Sa kabila lang hapdi ng kanyang mga sugat, sinubukan niyang humakbang palabas. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng paghihiganti. Gusto niyang hiyain ang babaeng ito. Gusto niyang ipakita sa lahat ang dumi sa ilalim ng kanyang luksang belo. Ngunit bago pa niya mahawakan ang trangka ng pinto, isang matigas at magaspang na kamay ang humawak sa kanyang balikat. "Huwag, Ponso. Hindi ito ang tamang oras." Ang mahina, ngunit mariing babala ni Mang Jose, ang ama ni Mila. Ang matanda ay kababalik lamang mula sa pagtatrabaho at agad na nahalata ang tensyon sa loob ng bahay. Kapag lumabas ka ngayon, hindi lang buhay mo ang itataya mo. Pati ang anak ko, madadamay sa gulo ng mga Montenegro. Napatigil si Alfonso. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang gustong sumabog, ngunit pinipigilan ng isang mabigat na bato. Tiningnan niya si Mang Jose, ang lalaking minsan niyang tinulungan, ngunit ngayon ay siyang nagliligtas sa kanya mula sa kapahamakan, ang utang na loob, at ang responsibilidad niya sa kaligtasan ni Mila ay tila mga kadenang pumipigil sa kanyang bawat hakbang. Pero tinitingnan niyo ba siya? Sinasaktan niya ang anak niyo, Mang Jose. Sinisira niya ang lahat. Ang bulong ni Alfonso, ang kanyang boses, ay puno ng pait at pagsusumamo. Alam ko, pero ang hustisya ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin. Maghintay ka, Ponso. Ang langit ang nakakakita sa bawat patak ng luha ng mga inaapi. Sagot ni Mang Jose habang dahan-dahang isinasara ang maliit na bintana upang hindi sila makita mula sa labas. Habang papaalis ang konboy ng mga sasakyan ni Veronica, ang tunog ng mga makina ay unti-unting humina. Iniwan ang komunidad sa dati nitong katahimikan at alinsangan. Pumasok si Mila sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang balikat ay nakabagsak sa sobrang hiya at lungkot. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang siyang naupo sa isang sulok at sinimulang ayusin ang kanyang mga natitirang bulaklak. Tiningnan ni Alfonso ang bata at doon niya naramdaman ang isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na hindi nanggagaling sa pagkakanulo ng asawa, kundi mula sa katotohanang ang kanyang pagkatao ay nagdadala ng panganib sa mga taong nagmamahal sa kanya. Bago matapos ang hapon, isang kumatok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay. Ito ay isang serye ng 3 mabibigat na paghampas sa kahoy na tila may dalang babala. Nang buksan ni Mang Jose ang pinto, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo doon.
May hawak itong litrato, isang litrato ni Alfonso Montenegro. May nakita raw na lalaking estranghero na pumasok dito noong gabi ng bagyo. Nasaan siya? Ang tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ang hininga ni Alfonso ay tila naglaho. Sa loob ng maliit na barong-barong, ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihintay. Natuklasan na ba sila? O ito na ang simula ng katapusan ng kanyang pagtatago? Ang bawat pintig ng puso ni Alfonso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib habang nakatago siya sa likod ng manipis na kurtinang gawa sa sako ng bigas. Ang amoy ng alikabok at luma ng tela ay humahalo sa kanyang mabilis na paghinga. Sa labas ng pintuan, narinig niya ang boses ng lalaking naghahanap sa kanya. Isang boses na tuyot at walang bakas ng kahit anong emosyon maliban sa banta ng kapahamakan. Wala kaming ibang kasama rito kundi ang anak ko. Ang matatag na tugon ni Mang Jose. Narinig ni Alfonso ang pagkalatog ng mga gamit sa labas, ang tunog ng pag-urong ng mga silya at ang marahas na pagbukas ng mga kabinet na tila hinahalughog ng estranghero ang kanilang munting tahanan. Bawat kalansing ng mga plastik na baso na nahuhulog sa sahig ay nagpapataas ng tensyon sa loob ng silid. Siguraduhin mo lang, matanda, dahil kapag nalaman naming nagsisinungaling ka, hindi lang ang dampa na ito ang mawawala sa inyo. Ang huling banta ng lalaki bago narinig ni Alfonso ang mabibigat na yabag ng sapatos na unti-unting lumalayo sa kanilang bahay. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng paghahalughog kanina. Nang makasiguro na wala na ang panganib, dahan-dahang lumabas si Alfonso mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya si Mang Jose na nakasandal sa pinto. Ang mukha nito ay maputla at ang mga kamay ay nanginginig. Si Mila naman ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga binti habang tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang madungis na pisngi. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang latay sa konsensya ni Alfonso. Bakit, Mang Jose? Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Alfonso, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at matinding hiya. Itinataya niyo ang buhay niyo at ni Mila para sa isang taong tulad ko. Maaari niyo naman akong isuko. Maaari kayong makakuha ng pabuya mula kay Veronica. Tumingin si Mang Jose sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lalim ng nakaraan. Lumapit ang matanda sa isang maliit at lumang baul sa sulok ng bahay. Dahan-dahan itong binuksan ang takip na gumagawa ng isang mahaba at malungkot na tunog ng pag-itit ng kahoy. Mula sa loob, kinuha niya ang isang kupas na uniforme ng driver, ang uniformeng may burda ng logo ng Montenegro Group. Boss Alfonso, baka hindi niyo na ako matandaan. 10 taon na ang nakalilipas. Simula ni Mang Jose habang hinahaplos ang tela ng uniforme. Ako ang driver na tinanggal ni Ma'am Veronica dahil lamang sa isang pagkakamali na hindi ko naman sinadya. Pero noong araw na yon, noong wala akong pambayad sa operasyon ng yumaong asawa ko, kayo ang lihim na nag-abot ng tulong. Hindi niyo alam na alam ko, pero kayo ang nagbayad ng lahat ng bill namin sa ospital. Napatitig si Alfonso sa matanda. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga anino na unti-unting nagkakaroon ng kulay. Naalala niya ang isang driver na laging tahimik ngunit tapat sa trabaho. Ang driver na bigla na lamang nawala dahil sa kapritsyo ni Veronica. Ang tawag dito ay utang na loob, boss. Ang tinig ni Mang Jose ay gumaralgal sa emosyon. Para sa inyo, maliit na halaga lang iyon, pero para sa amin, iyon ang nagbigay sa asawa ko ng dagdag na 2 taon para makasama si Mila. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, kung kailanganin niyo ng tulong, hindi ako magdadalawang isip na ibalik ang kabutihang yon. Kahit pa ang kabayaran ay ang sarili kong kaligtasan. Lumapit si Mila kay Alfonso at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay.
Ang init ng palad ng bata ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Alfonso na ang mundo ay umiikot lamang sa pera, kapangyarihan at pagkakanulo. Ngunit sa gitna ng karukaang ito, natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan, isang katapatang hindi kayang bilhin ng anumang bilyon. Tito Ponso, huwag na po kayong malungkot. Hindi po namin kayo pababayaan. Ang bulong ni Mila, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa katapatan. Naramdaman ni Alfonso ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ang taong dating tinitingala ng lahat ay ngayon ay nakasandal sa malasakit ng mga taong dati ay hindi niya man lamang napapansin. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, napansin ni Alfonso ang isang bagay na nalaglag mula sa baul ni Mang Jose nang kunin nito ang uniforme. Isang gintong singsing. Hindi lang ito basta-bastang singsing. Ito ang Montenegro Crest Ring, ang singsing na tanging ang mga tagapagmana lamang ng kumpanya ang mayroon. Ang singsing na dapat ay nasa loob ng kanyang vault sa mansyon, ang vault na si Veronica lamang ang may alam ng kombinasyon. Dahan-dahang pinulot ni Alfonso ang singsing, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa gulat. Paanong napunta ang simbolo ng kanyang kapangyarihan sa kamay ng kanyang dating driver? May mas malalim pa bang lihim na itinatago si Mang Jose? O baka ang trahedyang naganap sa bangin ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano na matagal na niyang hindi nakikita? Tumingin si Alfonso kay Mang Jose at sa unang pagkakataon, ang pasasalamat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na pagdududa. Ang gintong makinang na nasa pagitan ng aking mga daliri ay tila isang bagang naglalagablab, nagbibigay ng hapdi sa aking buong pagkatao. Habang tinititigan ni Alfonso ang Montenegro Crest Ring, ang bawat ukit nito, ang agila na sumasagisag sa kapangyarihan at yaman, ay tila tumititig din sa kanya, humihingi ng paliwanag sa kasalukuyan niyang kalagayan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat singhap ay puno ng pagdududa na unti-unting lumalason sa kanyang tiwala kay Mang Jose. Saan niyo nakuha ito, Jose? Ang tanong ni Alfonso, ang kanyang boses ay hindi na ang paos na tinig ng isang pasyente, kundi ang malamig at awtoritanyong tinig ng isang makapangyarihang pinuno. Ang singsing na ito, hindi ito basta-bastang alahas. Ito ang simbolo ng aking pamilya na ako lamang at ang asawa ko ang nakakaalam kung nasaan. Napayuko si Mang Jose, ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumagsak. Sa bigat ng lihim na kanyang dala, ang tunog ng paghinga ng matanda ay naging mabilis at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng lumang baul. Sa kabilang dako ng silid, si Mila ay nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Tila nararamdaman ang biglang pagbabago ng hangin sa loob ng kanilang tahanan. Boss Alfonso, noong gabi ng bagyo, bago pa man dumating ang mga pulis sa bangin, may isang taong tumakas mula sa itaas. Simula ni Mang Jose sa nanginginig na tinig. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero nahulog niya ang isang maliit na bag sa putikan. Doon ko natagpuan ang singsing na yan, kasama ang ilang mga papeles na may pirma niyo. Itinago ko yon dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin niyo ang katibayan laban sa kanila. Ang puso ni Alfonso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang katotohanan na ang kanyang sariling asawa ay hindi lamang siya gustong patayin, kundi ninakawan pa siya ng kanyang pagkakakilanlan bago pa man siya malagutan ng hininga, ay isang insultong mas masakit pa sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng galit, nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Mang Jose. Ang matanda ay hindi magnanakaw. Siya ay isang tagapagbantay ng katotohanang ayaw kilalanin ng mundo. Patawarin niyo ako kung nag-alinlangan ako, Jose. Bulong ni Alfonso habang dahan-dahang isinusuot muli
ang singsing sa kanyang daliri. Ang bigat ng ginto ay tila naging isang paalala na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Mila, lumapit ka rito. Dahan-dahang lumapit ang bata. Ang kanyang maliliit na hakbang ay tila nag-aalinlangan. Hinawakan ni Alfonso ang balikat ng bata. Ang kanyang tingin ay naging seryoso. Mila, may ipagagawa ako sa iyo. Isang napakahalagang bagay na hindi dapat malaman ng kahit sino, kahit ng mga kalaro mo sa labas. Kaya mo ba akong tulungan? Tumango si Mila. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang matatag na determinasyon. Opo, Tito Ponso, gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Sumulat si Alfonso ng isang maikling mensahe sa isang piraso ng lumang papel gamit ang lapis ni Mila. Ito ay isang code na siya at ang kanyang matalik na kaibigan at abogado na si Attorney Javier lamang ang nakakaalam. Inutusan niya si Mila na dalhin ang papel sa isang simbahan sa bayan at iwanan ito sa ilalim ng estatwa ng Santo Niño kung saan laging nagdarasal si Javier tuwing linggo ng hapon. Habang hinihintay ni Alfonso ang pagbabalik ni Mila, ang tunog ng lumang radyo sa sulok ay muling naging aktibo. Ang boses ng announcer ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng hapon. Sa isang eksklusibong pahayag, inilabas na ng kampo ni Mrs. Veronica Montenegro ang huling testamento ni Alfonso Montenegro. Ang balita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ayon sa diwa ng di umano'y di formal na huling habilin ng bilyonaryo, inililipat niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ari-arian kay Veronica at itinatakwil ang lahat ng iba pang posibleng tagapagmana. Napatayo si Alfonso, ang kanyang tungkod ay bumagsak sa sahig, lumilikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa manipis na dingding ng barong-barong. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng nagbabagang bakal. Ang diwata ng kasinungalingan ay ganap na. Binura na nila ang kanyang huling bakas ng pag-iral sa mundo. Ang di umano'y huling habilin ay isang malaking pambabastos sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang bumalik si Mila, hingal na hingal at puno ng pawis ang mukha, nakita niya si Alfonso na nakatitig sa kawalan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na hindi pa niya nakikita noon. Tito Ponso, naibigay ko na po ang sulat. Bulong ni Mila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Pero bakit po kayo umiiyak? Hindi na malaya ni Alfonso na ang mga luha ng galit at pait ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Mila at dahan-dahang idiniin ito sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Mila. Hindi ito luha ng kahinaan. Ang wika ni Alfonso, ang bawat salita ay tila isang sumpa ng paghihiganti. Ito ang huling pagkakataon na makikita nila akong talo. Simula ngayon, ang bawat kasinungalingan ni Veronica ay magiging isang hakbang patungo sa kanyang sariling hukay. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa dulo ng iskinita. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga matang nakatago sa itim na salamin ang matamang nakatitig sa dampa ni Mila. May nakakaalam na ng kanilang kinaroroonan. At ang oras ni Alfonso Montenegro ay mabilis nang nauubos. Ang alikabok na pumapaibabaw sa tuyot na lupa ng iskinita ay tila sumasabay sa mabibigat na yabag ng mga lalaking papalapit sa dampa ni Mila. Ang init ng araw ay nagpapatingkad sa amoy ng kalawang at napanis na pagkain sa paligid. Ngunit ang mas nakakasulasok ay ang banta ng karahasan na dala ng mga estrangherong may hawak na mga bakal na tubo at listahan ng mga pangalan. Sa loob ng barong-barong, ang bawat hininga ni Alfonso ay tila isang nakakabininging babala. Ilabas niyo ang lahat ng gamit niyo. Utos ito ng foundation. Kailangang malinis ang lupang ito para sa bagong proyektong itatayo ni Ma'am Veronica. Ang sigaw ng isang lalaking may malaking peklat sa braso. Ang bawat salita nito
ay tila isang hampas ng latigo sa katahimikan ng komunidad. Nakita ni Alfonso mula sa siwang ng plywood si Mila na pilit na hinaharangan ang pinto. Hawak ng bata ang kanyang maliit na basket ng sampagwita. Ang kanyang mga braso ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katapangan na tanging ang mga taong wala nang mawawala ang mayroon. Huwag po, dito po kami nakatira. May sakit po si Tito Ponso, hindi po siya pwedeng mabulabog. Ang pagsusumamo ni Mila, ang kanyang boses, ay pilit na pinatatatag sa gitna ng takot. Isang malakas na pagtulak ang sumunod. Nakita ni Alfonso ang pagbagsak ni Mila sa matigas na lupa. Ang tunog ng pagtama ng maliit na katawan ng bata sa semento ay tila nagpabilis sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat piraso ng sampagita ay nagkalat, tila mga puting talulot na nadumihan ng putik at kawalang hiyaan ng mga taong nasa harap nila. Ang galit na matagal nang kinikimkim ni Alfonso ay tila isang dambuhalang nagising mula sa mahabang pagkakahimlay. Hindi niya nainisip ang kanyang mga sugat o ang panganib na makilala siya. Sa isang iglap, ang dating bilyonaryo na sanay sa mga boardroom ay naging isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang kawayang tungkod, hindi bilang suporta sa paglakad, kundi bilang isang sandata. Nang tangkain ng lalaki na sipain ang basket ni Mila, mabilis na bumukas ang pinto. Sa gitna ng dilim ng silid, lumitaw ang anino ni Alfonso. Gamit ang isang mabilis at kalkuladong galaw, isang kasanayang natutunan niya sa mga taon ng pagsasanay sa martial arts. Para sa self-defense, inihampas niya ang tungkod sa tuhod ng lalaki. Ang tunog ng pagtama ng kawayan sa buto ay sinundan ng pagbagsak ng lalaki sa lupa, habang ang mga kasamahan nito ay napaatras sa gulat. Huwag niyo siyang lulubayan o pagsisihan niyo ang araw na ito. Ang boses ni Alfonso ay hindi malakas, ngunit puno ito ng isang uri ng awtoridad na nagpapatahimik sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matalas na tingin na tila tumutusok sa kaluluwa ng mga kaaway. Nagkaroon ng sandali ng pag-aalinlangan sa mga lalaki. Nakita nila sa anyo ni Ponso ang isang bagay na hindi dapat narito sa kuot-tsuot. Ang aura ng isang taong sanay mag-utos at hindi marunong sumuko. Bago pa sila makabawi, ang ingay ng mga sirena ng barangay ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa dulo ng kalsada. Dahilan upang mabilis na magpulasan ang mga tauhan ni Veronica. Dali-daling lumapit si Alfonso kay Mila. Maingat niyang binuhat ang bata. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pag-aalaga habang pinupunasan ang sugat sa siko ni Mila. Ang bawat paghaplos niya ay tila isang paghingi ng tawad sa panganib na dala ng kanyang presensya. Tito Ponso, ang galing niyo po, ang bulong ni Mila, habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng sakit. Para kayong yung superhero na nakita ko sa poster. Dinala ni Alfonso ang bata sa loob at pinaupo sa kawayang higaan. Habang nililinis niya ang mga sugat ni Mila, gamit ang malinis na tela at mainit na tubig, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas malalim. Ang lumang radyo sa sulok ay tila napalitan ng isang maliit na telebisyon na bigay ng isang kapitbahay noong isang araw. Ang screen ay malabo, ngunit ang balitang lumabas ay malinaw. Isang litrato ni Alfonso Montenegro ang ipinakita, ang kanyang opisyal na larawan bilang CEO ng Montenegro Group. Ang broadcaster ay nagsasalita tungkol sa gaganaping memorial service para sa kanyang ika-40 araw ng kamatayan. Napatigil si Mila. Tumingin siya sa telebisyon, pagkatapos ay tumingin siya kay Alfonso, na noon ay nakayuko at abala sa pag-aayos ng benda sa kanyang paa. Ang bawat pintig ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang katotohanang hindi na kayang itago. Tito Ponso? Tawag ni Mila. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Tumingala si Alfonso. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Bakit po?
Bakit po kapareho niyo ng mga mata ang lalaking nasa TV? Ang tanong ni Mila habang ang kanyang maliit na daliri ay itinuturo ang screen. Bakit po pati ang paraan ng pagtingin niyo kapag nagagalit kayo, parehong-pareho sa kanya? Sino po ba talaga kayo, Tito Ponso? Ang hininga ni Alfonso ay tila naglaho sa hangin. Ang tanong ng bata ay tila isang huling pader na gumuho sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Sa gitna ng barong-barong na amoy sampaggita at kahirapan, ang katotohanan ay dahan-dahang lumalabas, mas masakit at mas mapanganib kaysa sa anumang bakal na tubo. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila habang ang titig ni Mila ay nananatiling nakapako sa mga mata ni Alfonso. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay tila isang taon ng paghihintay. Dahan-dahang ibinaba ni Alfonso ang basang tela na hawak niya at sa unang pagkakataon, hindi niya iniwas ang kanyang paningin. Sa gitna ng karukhaang ito, ang pagtatago ng katotohanan ay tila isang panibagong uri ng pagtataksil sa batang nag-alay sa kanya ng lahat. Mila, ang simula ni Alfonso. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lalim ng emosyon. Minsan, ang isang tao ay kailangang mamatay sa mata ng mundo upang malaman niya kung sino talaga ang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang lalaking nasa TV, siya ay isang taong ninakawan ng lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, pati ang kanyang tiwala. Pero ang mga mata niya ay hindi magsisinungaling sa'yo. Hindi na nagtanong pa si Mila. Bagamat bata pa, ang kanyang karanasan sa kalsada ay nagbigay sa kanya ng talas ng pakiramdam na higit pa sa kanyang edad. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Alfonso, isang pagyakap ng maliliit na daliri na tila nagsasabing kahit sino pa siya, mananatili siyang Tito Ponso sa kanyang paningin. Ang ugnayang ito ang naging mitya ng panibagong lakas para kay Alfonso. Isang lakas na hindi na nanggagaling sa kasakiman, kundi sa pagnanais na ituwid ang mali. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumilos ang multo ni Alfonso Montenegro. Sa tulong ni Attorney Javier na lihim niyang nakatagpo sa isang madilim na sulok ng pampublikong parke, sinimulan ni Alfonso ang paghahasik ng binhi ng pagdududa sa imperyong itinatayo ni Veronica at Marco. Ang bawat impormasyong ibinibigay ni Alfonso, mga lihim na account, mga pekeng pirma sa mga dokumento ng kumpanya, at ang mga ilegal na transaksyong ginagawa ni Marco sa likod ni Veronica, ay dahan-dahang ipinadala sa mga tamang tao sa media at sa board of directors. Isang gabi, habang nanonood sila ng balita sa malabong screen ng telebisyon, nakita nila ang pagkakagulo sa harap ng Montenegro Group, ang malaking kontrata para sa isang reclamation project na inaasahan ni Veronica na magliligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi ay biglang ipinatigil ng gobyerno dahil sa mga ulat ng anomalya. Nakita ni Alfonso ang mukha ni Veronica sa screen. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi na maitago ng makapal na make-up at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila nakakakita ng isang hindi nakikitang kalaban. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montenegro, ang bawat sulok ay puno ng tensyon. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera sa sahig ay tila isang hudyat ng nagsisimulang pagguho ng kanilang samahan. Sinabi ko sa iyo, Marco, kailangang maging maingat tayo. Ang sigaw ni Veronica, ang kanyang tinig ay pumailan lang sa malawak na sala, puno ng pagkapraning. Paanong nalaman ng media ang tungkol sa mga offshore accounts? Dalawa lang tayo ang nakakaalam ng mga password na yon. Huwag mo akong pagbintangan, Veronica. Ang sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta habang nilalapitan ang babae. Ikaw ang naging pabaya. Mula nang mamatay si Alfonso, tila nawawala ka na sa sarili mo. O baka naman, natatakot ka dahil alam mong hindi mo talaga nakuha ang lahat? Ang pag-aaway ng dalawa ay tila isang musika sa pandinig ni Alfonso
habang nakikinig siya sa ulat ni attorney. Javier na sa kabilang linya ng isang lumang burner phone. Ang hagupit ng karma ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng tiwala sa isa't isa ng mga taong nagtaksil sa kanya. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong sobre ang iniwan ng isang hindi kilalang lalaki sa gate ng mansyon. Nang buksan ito ni Veronica, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa loob ng sobre ay may isang piraso ng tuyong sampagita at isang maliit na papel na may nakasulat na mga salitang tila nagmumula sa kabilang buhay. Binabantayan kita, Veronica. Ang bango ng sampagita ay hindi kailanman matatakpan ng amoy ng iyong mga kasalanan. Nabitawan ni Veronica ang papel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa kadiliman ng hardin. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga anino, mga matang pamilyar at puno ng paniningil. Sa dampa sa iskinita, mahimbing nang natutulog si Mila habang si Alfonso ay nakatayo sa labas, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa gitna ng gabi, ang bango ng sampagwita ay tila mas tumindi. Isang paalala na ang hustisya, tulad ng bulaklak na ito, ay namumukadkad kahit sa gitna ng dumi at dilim. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nagpabagabag kay Alfonso. Sino ang lalaking nakita ni Mila narurundon sa kanilang iskinita? At sapat na ba ang pagpapabagsak sa kumpanya upang mabura ang hapdi ng pagkakanulo sa kanyang puso? Ang liwanag mula sa maliit na gasera ay tila isang sumasayaw na anino sa dingding na yari sa plywood, nagbibigay ng kakaibang init sa loob ng barong-barong sa kabila ng malamig na simoy ng hangin sa labas. Sa gabing ito, pansamantalang natigil ang mga plano ng paghihiganti at ang ingay ng daigdig. Nakaupo si Alfonso sa sahig, katabi si Mila na seryosong nakatitig sa isang lumang aklat na ibinigay ni Attorney Javier. Ang amoy ng sariwang sampagita na kinitil ni Mila kaninang hapon ay humahalimuyak sa paligid, tila isang banal na presensya na nagpapakalma sa naglalabanang emosyon ni Alfonso. Tito Ponso, mahirap po ba talagang maging matalino? Tanong ni Mila, habang ang kanyang maliit na daliri ay dahan-dahang sinusundan ang mga letra sa pahina. Sabi po kasi ni tatay, ang edukasyon lang ang tanging bagay na hindi mananakaw sa akin ng kahit sino. Napangiti si Alfonso, isang ngiti na hindi napilit, kundi puno ng paghanga. Tama ang tatay mo, Mila. Ang karunungan ay isang kayamanan na mas makinang pa sa anumang ginto. Kapag marami kang alam, hindi ka basta-basta maloloko o mayuyurakan ng ibang tao. Gusto ko pong maging gaya niyo. Bulong ng bata, sabay tingala kay Alfonso. Yung matapang, yung marunong tumingin sa mga mata ng kaaway, pero mabait sa mga gaya namin. Naramdaman ni Alfonso ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang inosenteng pangarap ng bata ay tila isang salamin na nagpapakita sa kanya ng kanyang dating sarili. Ang lalaking may lahat ng yaman, ngunit walang tunay na kapayapaan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Mila. Isang kilos na puno ng pagmamahal na tila isang amang nagbabasbas sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Alfonso Montenegro. Siya ay si Ponso, ang taong muling natutong magmahal dahil sa isang batang nagtitinda ng bulaklak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng lumipas ang oras at hindi pa rin bumabalik si Mang Jose mula sa kanyang trabaho sa palengke. Ang bawat pagitit ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng paparating na kaba. Palalim na ang gabi at ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay tila napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Bakit wala pa po si tatay? Ang tanong ni Mila. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pag-aalala. Lagi po siyang maaga umuuwi para sabay tayong maghapunan. Tumayo si Alfonso, bitbit ang kanyang tungkod. Ang kanyang pakiramdam
ay tila binabalot ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Maghintay ka lang dito, Mila. Baka marami lang ginawa sa palengke ang tatay mo. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, narinig ang marahas na paghampas ng pinto mula sa labas ng eskinita. Isang kapitbahay, si Aling Nena, ang patakbong lumapit sa kanilang dampa. Hingal na hingal at ang muka ay puno ng bakas ng takot. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng dugo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sindak. Ponso, si Jose. Nahagip siya ng isang itim na sasakyan sa kanto. Ang sigaw ni Aling Nena. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Alfonso. Hindi huminto ang sasakyan. Mabilis itong kumaripas pagkatapos siyang masagasaan. Ang mundo ni Alfonso ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita niya ang pagbagsak ng hawak na aklat ni Mila, ang tunog ng papel na humahampas sa sahig ay tila isang huling hantungan ng kanilang panandaliang kapayapaan. Ang bata ay mabilis na tumakbo palabas, sumisigaw ng tatay sa gitna ng kadiliman. Dali-daling sumunod si Alfonso. Ang bawat hakbang niya ay puno ng hapdi, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagdating niya sa kanto, nakita niya si Mang Jose na nakahandusay sa kalsada, napapaligiran ng mga nadurog na sampagita na dapat sana ay ibebenta ni Mila bukas. Ang maputing bulaklak ay ngayon ay mantsado na ng matingkad na pulang dugo. Jose? Bulong ni Alfonso habang lumuluhod sa tabi ng matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Jose habang pilit na humahawak sa damit ni Alfonso. Ang kanyang hininga ay kapos at may kasamang tunog ng hirap. Tila bawat hangin ay isang labanan sa kamatayan. Boss, ang anak ko, bantayan niyo. Si Mila. Huwag kang magsalita, Jose. Dadaling ka namin sa ospital. Ang pagsusumamo ni Alfonso, ang kanyang mga mata, ay nanlalabo na dahil sa luha ng galit. Tumingin si Alfonso sa dulo ng kalsada at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang pamilyar na anino ng isang itim na SUV na dahan-dahang lumiliko sa kanto. Walang plaka ang sasakyan, ngunit ang paraan ng pag-ilaw ng mga headlights nito ay tila isang mapanuring titig mula sa impyerno. Hindi ito aksidente. Alam ni Alfonso sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na ito ay isang babala. Pinuntahan nila ang tanging taong nagbigay sa kanya ng kalinga. Ang bango ng sampagita sa paligid ay tila napalitan ng amoy ng kamatayan at bakal habang umiiyak si Mila sa ibabaw ng kanyang ama. Ang galit ni Alfonso Montenegro ay tila isang bulkang tuluyan ng sumabog. Ang panahong magtago sa dilim ay tapos na. Kung dugo ang gusto nilang pambayad, dugo rin ang ibabalik niya. Hindi para sa kanyang yaman, kundi para sa bawat luhang dumadaloy ngayon sa mukha ng bata. Ang bawat patak ng dugo ni Mang Jose sa semento ay tila mga tuyong talulot ng sampagitang hindi na muling mabubuhay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang mukha ni Mila ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga sigaw ay wala ng tunog. Tila ang kanyang buong pagkatao ay nilalamon na ng kawalan. Sa gitna ng trahedyang ito, naramdaman ni Alfonso ang pagbabalik ng isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon, ang pagiging isang pinunong hindi marunong sumuko sa gitna ng unos. Mila, makinig ka sa akin. Kailangan nating dalhin ang tatay mo sa ospital ngayon din. Ang sigaw ni Alfonso, habang pilit na binuhat ang nanghihinang katawan ni Mang Jose. Ang hapdi sa kanyang sariling mga binti ay tila naging manhid na. Pinalitan ng isang matinding determinasyon na hindi hahayaang mamatay ang lalaking nagligtas sa kanya. Sa tulong ng ilang kapitbahay, naisampa nila si Mang Jose sa isang luma at karag-karag na tricycle. Ang bawat pag-ugong ng makina at ang pagyanig ng sasakyan sa bawat lubak ng daan ay tila isang marahas na paalala kung gaano kabilis na uubos ang oras. Hawak-hawak ni Mila ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang maliliit na daliri ay puno ng dugo, ngunit hindi niya ito binitawan. Ang bango ng sampagwita na palaging kasama ni Mang Jose
ay unti-unti nang natatabunan ng amoy ng bakal at kamatayan. Nang makarating sila sa pampublikong ospital, ang kaguluhan ay sumalubong sa kanila. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak sa koridor at ang malalakas na boses ng mga nurse ay tila isang symphony ng desperasyon. Alam ni Alfonso na hindi sapat ang pasilidad na ito para sa tindi ng pinsala ni Mang Jose. Kailangan nito ng isang espesyalista, isang taong tanging ang Montenegro Medical Center lamang ang mayroon. Hindi siya pwedeng manatili rito, Mila. Ililipat natin siya. Ang desisyon ni Alfonso, kahit alam niyang ang pagpasok sa sarili niyang ospital ay parang paglalakad patungo sa kuweba ng leon. Sa pamamagitan ng mabilis na tawag kay Attorney Javier, nagawa nilang ilipat si Mang Jose sa pribadong ospital ni Alfonso sa ilalim ng isang peking pangalan. Habang naglalakad si Alfonso sa malilinis at malalawak na koridor na siya mismo ang nagdisenyo, ang bawat hakbang niya ay puno ng panganib. Suot niya ang isang lumang jacket, isang kupas na sombrero at isang medical mask upang itago ang kanyang mga peklat at pagkatao. Habang naghihintay sila sa labas ng emergency room, biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng mga eleganteng sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay dahan-dahang lumalapit. Mula sa dulo ng koridor, lumitaw ang isang pamilyar na grupo ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa paligid. Si Veronica. Narito siya upang pasinayaan ang bagong Alfonso Montenegro Memorial Wing ng ospital. Ang kanyang suot na itim na bestida ay gawa sa mamahaling sutla. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng poise at pekeng kababaang loob. Habang naglalakad siya patungo sa direksyon ni Alfonso, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng atensyon ng media. Naramdaman ni Alfonso ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang balikat ni Mila at dahan-dahang yumuko. Pilit na nagtatago sa anino ng isang malaking poste. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, tumigil si Veronica sa tapat mismo ng kinaroroonan nila. Tingnan mo ang batang iyon, Marco? Bulong ni Veronica sa kanyang kasama. Ang kanyang tinig ay may halong inis at pandidiri. Bakit may mga dugong-dugong bata rito sa VIP wing? I thought I made it clear na ayaw ko ng anumang dumi rito sa araw ng aking inaugurasyon. Hindi nakatiis si Alfonso. Ang kanyang mga mata, na tanging bahagi ng kanyang mukha na hindi nakatago, ay dahan-dahang tumingin ng diretso kay Veronica. Ang galit, ang pait at ang matinding paniningil ay tila naglalabas ng isang kuryenteng tumagos sa hangin. Napatigil si Veronica. Ang kanyang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay tila may isang kaluluwang bumubulong sa kanya mula sa libingan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mamahaling salamin sa mata upang mas masuri ang lalaking nakatayo sa harap niya. Sa gitna ng mataong koridor ng ospital, sa pagitan ng mga flash ng kamera at ng ingay ng media, ang mundo ay tila huminto para sa kanilang dalawa. Ang mga mata ni Alfonso Montenegro at ni Veronica ay nagtagpo sa isang matalas at nakakabinging katahimikan. Alfonso? Ang mahinang bulong ni Veronica na tanging siya lamang ang nakarinig. Ang hininga ni Alfonso ay naging mabigat. Ang maskara na suot niya ay tila naging masyadong maliit para sa tindi ng emosyong gustong kumawala. Sa sandaling iyon, ang lihim na matagal niyang iningatan ay nakasalalay sa isang kurap ng mga mata. Ang bawat pintig ng oras sa malaking orasan ng ospital ay tila isang mabigat na hatol na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa lalaking nakatayo sa harap niya. Isang lalaking mukhang gusgusin, may takip ang muka, at may mga matang tila nagmumula sa kabilang buhay.
Ang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay hindi nanggagaling sa aircon ng ospital, kundi sa isang matinding takot na ang kanyang pinakamalaking kasalanan ay nagbalik upang siya ay sisingilin. Alfonso? Muling bulong ni Veronica. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, tila isang hininga ng isang taong nakakakita ng multo. Ang kanyang kamay na may suot, na mamahaling brilyante, ay dahan-dahang itinaas, nanginginig na parang isang tuyong dahon sa gitna ng unos. Bago pa man makasagot si Alfonso, isang kamay ang marahas na humawak sa balikat ni Veronica. Veronica, what's wrong? You're pale as a sheet. Ang daming reporters, umayos ka. Ang boses ni Marco ay puno ng pagkairita at babala. Lumingon si Marco sa direksyon ng tinitingnan ni Veronica. Ngunit sa isang iglap, mabilis na hinila ni Alfonso si Mila patungo sa madilim na sulok ng fire exit. Ang tanging naiwan sa lugar na yon ay ang amoy ng sampagwita at ang mabigat na katahimikan ng pagtakas. Wala. Wala lang. I just thought I saw someone. Pagdadahilan ni Veronica, habang pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng katatagan. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na hindi humihinto sa pagkabog. Alam niya ang mga matang iyon. Hindi niya maaaring ipagkamali ang talim at lalim ng titig ni Alfonso Montenegro. Sa loob ng madilim na hagdanan, napasandal si Alfonso sa malamig na pader. Ang kanyang hininga ay putol-putol at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Mila na humawak sa kanyang laylayan. Tito Ponso, bakit po tayo nagtatago? Kilala niyo po ba ang magandang senyora? Yumuko si Alfonso at tinitigan ang bata. Mila, ang ganda niya ay isang patibong. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na tayong makalabas sa dilim. Kinagabihan, sa isang lihim na safe house na inihanda ni Attorney Javier, ang huling bahagi ng plano ay dahan-dahang nabubuo. Ang bawat dokumento, ang bawat recording ng mga boses ni na Veronica at Marco noong gabi ng krimen, at ang mga patunay ng pagnanakaw sa kumpanya ay maayos na nakasalansan sa ibabaw ng mesa. Ang Montenegro Group ay nakatakdang magkaroon ng pinakamalaking pagtitipon ng mga shareholders bukas ng umaga, ang araw na plano ni Veronica na formal na hirangin ang sarili bilang permanenteng chairman at CEO. Sigurado ka na ba rito, Alfonso? Tanong ni Attorney Javier habang iniuabot ang isang dekalidad na suit, kulay itim at tila sumasalamin sa kapangyarihang muli niyang babawiin. Once you step into that boardroom, there's no turning back. It's either you get your life back or they finish what they started. Handa na ako, Javier. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Sagot ni Alfonso habang hinahaplos ang tela ng suit. Tungkol ito sa buhay ni Jose na nakasalalay sa ICU ngayon at sa kinabukasan ni Mila na halos sirain nila. Ang katarungan ay hindi nahihintayin ng langit. Ako mismo ang magdadala nito sa kanila. Lumapit si Mila kay Alfonso. May dala itong isang maliit na kwintas na yari sa mga sariwang bulaklak ng sampagita. Tito, suotin niyo po ito. Sabi ni tatay, ang sampagita ay simbolo ng katapatan at pag-asa. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon bukas. Dahan-dahang isinuot ni Alfonso ang kwintas sa loob ng kanyang polo, malapit sa kanyang puso. Ang bango nito ay tila isang proteksyon laban sa laso ng mundong muli niyang papasukin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown para sa pinakahihintay na pagtutuos. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ni Alfonso, hindi mapakali si Veronica. Ang tunog ng pagbuhos ng alak sa kanyang baso ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang lumalalang pagkapraning. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging anyo ni Alfonso. Ang bawat kaluskos ng hangin sa bintana ay tila bulong ng isang taong dapat ay matagal nang nabaon sa lupa. Bukas ay akin na ang lahat. Pagpilit niya sa kanyang sarili,
Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi humihinto sa panginginig. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim, ngunit walang sino man sa kanila ang nakatulog. Ang entablado ay handa na para sa huling pagtatanghal. Ang bawat tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto. Ngunit ang hindi alam ni Veronica, ang biktima na inakala niyang kanyang pinaslang ay siya palang magiging hukom sa kanyang huling paghatol. Ang bawat yabag ng mga sapatos sa makintab na sahig ng boardroom ng Montenegro Group ay tila isang martilyo na tumatama sa katahimikan ng silid. Ang amoy ng mamahaling katad at malamig na hanging nanggagaling sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyong bumabalot sa bawat taong naroroon. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Veronica na tila isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang itim na bestida ay lalong nagpapatingkad sa kaputian ng kanyang balat at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay na abot kamay na niya. Mga Ginoo at ginang, sa pagpanaw ng aking asawang si Alfonso, tungkulin kong ituloy ang kanyang nasimulan. Ang tinig ni Veronica ay malambing ngunit puno ng may awtoridad habang nilalagay ang gintong panulat sa ibabaw ng dokumentong magpapatunay sa kanyang ganap na kapangyarihan. Sa araw na ito, ang Montenegro Group ay magsisimula ng bagong yugto sa ilalim ng aking pamumuno. Dahan-dahan niyang inabot ang panulat, ang bawat daliri niya ay nanginginig sa pananabik. Ngunit bago pa man dumikit ang tinta sa papel, ang malalaking pintuan ng boardroom ay biglang bumukas. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa dingding ay yumanig sa buong silid, sapat upang mapatayo ang lahat ng mga shareholders sa glat. Isang lalaki ang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang itim na suit ay tila yumayakap sa isang katawang dumaan sa apoy at bagyo, ngunit nanatiling matatag. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat pag-apak ng kanyang sapatos ay tila isang bilang ng mga sandaling ninakaw sa kanya. Nabitawan ni Veronica ang panulat. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang panaginip. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Habang pilit na binubuo ang isang pangalang, inakala niyang baon na sa limot. Hindi maari. Patay ka na, Alfonso? Ang boses ni Veronica ay tila isang mahinang ihip ng hangin na puno ng sindak. Tumigil si Alfonso sa tapat mismo ng kanyang asawa. Ang talim ng kanyang titig ay tila isang espada na humahati sa kasinungalingan ni Veronica. Ang isang Montenegro ay hindi basta-basta namamatay, Veronica, lalo na kung may mga taong kailangan pang maningil sa kanilang mga utang. Ang bulungan sa loob ng silid ay naging isang malakas na ingay ng pagkamangha at kalituhan. Si Marco, na noon ay nakatayo sa tabi ni Veronica, ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga mata ay palingon-lingon sa paghahanap ng malalabasan. Ngunit sa likuran ni Alfonso, pumasok si Attorney Javier kasama si Mila. Ang bata ay nakasuot ng isang simpleng puting damit. Bit-bit ang isang maliit na basket na may lamang mga tuyong sampagwita. Ang kanyang presensya sa gitna ng marangyang silid ay tila isang sampal ng katotohanan. Lumapit si Mila at inilapag ang basket sa harap ni Veronica. Ang mga bulaklak na ito po ang nakakita sa lahat noong gabi ng bagyo. Ang malinaw at matapang na tinig ni Mila ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Sila po ang saksi sa kung paano niyo iniwan si Tito Ponso sa bangin. Inilabas ni Attorney Javier ang isang tablet at pinindot ang play button. Ang boses ni Veronica at Marco, na puno ng puot at plano ng pagpaslang, ay napuno ang silid. Ang bawat salita ay tila isang latay na tumatama sa pagkatao ni Veronica. Wala siyang maitanggi. Ang bawat mata ng mga shareholder ay nakatuon na ngayon sa kanya, hindi bilang isang gabi ng gilas, kundi bilang isang kriminal. It's a lie! Pinagkakaisahan niyo ako! Ang sigaw ni Veronica, ang kanyang poise ay tuluyan ng gumuho.
"Marco, do something!" Ngunit si Marco ay mabilis nang hinarang ng mga security guard na dala ni Attorney Javier. Ang tunog ng mga posas na sumasara ay tila isang huling hantungan para sa kanilang dalawa. Napaluhod si Veronica sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga hikbi ay puno ng kapaitan at huli ng pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Alfonso kay Mila. Pinulot niya ang isang piraso ng sampagita mula sa basket at tinitigan ito. Ang bango ng bulaklak ay tila nagpapakalma sa kanyang nagngangalit na puso. Tumingin siya sa kanyang asawa na ngayon ay wala ng kapangyarihan, wala ng yaman, at wala ng dangal. Nakamit mo ang gusto mong yaman, Veronica. Pero sa huli, ang tanging naiwan sa'yo ay ang amoy ng iyong sariling pagkabulok. Ang malamig na wika ni Alfonso. Lumingon si Alfonso sa mga shareholders. Ang kanyang tinig ay muling naging ang tinig ng isang tunay na hari. "I am Alfonso Montenegro, and the king has returned." Habang inilalabas ng mga awtoridad si Veronica at Marco, ang boardroom ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng hustisyang sa wakas ay nais sa katuparan. Lumapit si Mila kay Alfonso at hinawakan ang kanyang kamay. "Tapos na po, Tito Ponso. Pwede na po tayong umuwi," bulong ni Mila. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Alfonso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang kanyang paglalakbay sa dilim ay natapos na at ang liwanag ay nagsisimula pa lamang sumikat. Ang bawat yabag sa pasilyo ng Montenegro Medical Center ay tila mas magaan na ngayon, malayo sa bigat ng takot na dinala ni Alfonso noong gabing isinusugod niya si Mang Jose. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng ospital ay tila isang banal na basbas, nagbibigay ng kinang sa bawat sulok na dati ay balot ng anino ng pag-aalala. Sa loob ng silid, ang tunog ng mahina at regular na paghinga ni Mang Jose ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. "Nagising na po siya, Tito Ponso." Tumingin po siya sa akin at ngumiti. Ang masayang bulong ni Mila, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa ligaya habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Dahan-dahang lumapit si Alfonso sa higaan. Nakita niya ang pagmulat ng mga mata ni Mang Jose, ang mga matang puno ng katapatan na siyang naging sandigan niya sa gitna ng kanyang pagkakalugmok. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang mahigpit na pagpisil ni Alfonso sa balikat ng matanda ay sapat na upang iparating ang lahat ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng dila. "Boss, ang kumpanya." Ang mahinang boses ni Mang Jose, pilit pa ring inuuna ang kapakanan ng kanyang amo sa kabila ng sariling kalagayan. "Wala ka nang dapat ipag-alala, Jose. Nabawi na natin ang lahat. Pero higit pa roon, nabawi ko ang aking sarili dahil sa inyo ni Mila." Sagot ni Alfonso, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa emosyon. "Hindi ka na babalik sa pagmamaneho o sa pagtitinda sa kalsada. Kayo ang pamilya ko ngayon, at ang pamilya ay hindi iniiwan sa hirap." Sa labas ng ospital, ang mundo ay mabilis na nagbabago. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Alfonso at ang pagkakakulong ni Veronica at Marco ay naging sentro ng usap-usapan sa buong bansa. Ngunit para kay Alfonso, ang ingay ng tagumpay ay wala ng halaga kumpara sa katahimikang natagpuan niya sa piling ng mga taong nagmahal sa kanya noong wala siyang kahit na ano. Nagpasya si Alfonso na hindi na babalik sa dati niyang marangyang pamumuhay na puno ng pagkakabahabahagi. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang pag-iisa ay dahan-dahan niyang ginawang isang tahanan. Isang lugar kung saan ang bango ng sampagita ay malayang humahalimuyak sa hardin at kung saan ang boses ni Mila ay malayang nakakapaglaro sa bawat sulok. Isang hapon, habang nakaupo si Alfonso sa beranda, nakita niya ang isang balita sa dyaryo tungkol sa pagdinig sa kaso ni Veronica. Ang larawan ng kanyang asawa sa likod ng rehas, wala ng kolorete at puno ng pait.
ay hindi nagbigay sa kanya ng katuwaan. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na awa, hindi para sa babaeng nagtaksil sa kanya, kundi para sa kaluluwang tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Dahan-dahang kinuha ni Alfonso ang Montenegro crest ring mula sa kanyang daliri. Tinitigan niya ang gintong simbolo ng kanyang kapangyarihan. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ito ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa at kinuha ang isang tuyong kwintas ng sampagita na ibinigay ni Mila sa kanya noon. "Tito, bakit niyo po tinanggal ang singsing niyo?" Tanong ni Mila na noon ay kakarating lang mula sa paaralan. Bit-bit ang kanyang mga bagong aklat. "Dahil ang tunay na lakas, Mila, ay hindi nanggagaling sa ginto," sagot ni Alfonso habang isinusabit ang kwintas ng sampagita sa isang frame. "Nanggagaling ito sa mga taong handang tumayo sa tabi mo kahit na ang buong mundo ay nakatalikod na." Sa habandanan nawat iyo. Humarap si Alfonso sa malawak na hardin kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel na langit. Ang lahat ay tila nasa tamang pwesto na. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, may isang tanong na nananatili sa kanyang puso. Paano niya tuluyang mapapatawad ang nakaraan upang ang kanyang kasalukuyan ay hindi na muling mabahiran ng puot? At sapat na ba ang lahat ng ito upang mabigyan si Mila ng buhay na tunay na nararapat para sa isang anghel na tulad niya? Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho, iniwan ang bango ng sampagita na lalong tumitindi sa kadiliman. Tila isang pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na umaga. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng pait at sakit patungo sa malawak na dagat ng paglimot. Ang mansyon ng mga Montenegro, na dati ay nababalot ng malamig at mapagmalaking katahimikan, ay punong-puno na ngayon ng buhay at halimuyak. Ang bawat sulok ng malawak na hardin ay naging isang dagat ng mga puting bulaklak, isang taniman ng sampagita na sadyang ipinatayo ni Alfonso bilang alaala sa gabing binigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Sa isang sulok ng beranda, nakaupo si Mang Jose sa isang komportableng tumba-tumba. Ang kanyang balat ay hindi na kasing putla noong siya ay nasa ospital at ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Hindi na siya ang driver na yumuyuko sa takot. Siya na ang tumatayong kanang kamay ni Alfonso sa pagpapatakbo ng Milas Foundation, isang institusyong naglalayong tulungan ang mga batang kalsada at mga pamilyang biktima ng kawalang katarungan. "Tito Ponso, look at my medals. I'm the class valedictorian." Ang masayang sigaw ni Mila habang patakbong lumalapit kay Alfonso. Ang bata ay dalagita na ngayon. Suot ang kanyang puting graduation dress na kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapagaan sa bawat bigat na nararamdaman ni Alfonso. Dahan-dahang ibinaba ni Alfonso ang kanyang binabasang libro at niyakap ang bata. "Proud na proud ako sa iyo, Mila. Sabi ko naman sa iyo, ang talino at kabutihan ng puso ay hindi kailanman matatalo ng kahit anong yaman." Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang itim na sobre ang iniabot ng isang kasambahay kay Alfonso. Galing ito sa kawanihan ng mga bilanggo. Isang liham mula kay Veronica. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na nagpadala ng sulat ang babaeng minsang sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahang binasa ni Alfonso ang mga salitang nakasulat sa papel. Mga salitang puno ng pagsisisi, pag-amin sa pagkakamali, at pagsusumamo para sa isang pagkakataong mapatawad. Naramdaman ni Alfonso ang isang huling kurot sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito ang kurot ng galit o puot. Ito ay ang kurot ng awa para sa isang taong nabulag ng kinang ng ginto at tuluyang nawala sa dilim. Tumingin si Alfonso sa langit, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog.
nag-iiwan ng kulay ube at kahel na abot-tanaw. Napatawad ko na siya, Javier, bulong ni Alfonso sa kanyang abogado na noon ay kararating lang din sa mansyon. Hindi dahil karapat-dapat siya sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang puot ay isang bilangguan na mas masahol pa sa rehas na bakal. Ngayong wala na akong galit, doon ko lang naramdaman na tunay na akong malaya. Ito ang huling aral na natutunan ni Alfonso Montenegro. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang paghilom ng sariling kaluluwa. Ang yaman na kanyang pinaghirapan ay wala ng halaga kung hindi niya ito maibabahagi sa mga taong nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Natagpuan niya ang kanyang kapayapaan hindi sa loob ng isang boardroom, kundi sa gitna ng isang barong-barong na amoy sampagwita, sa piling ng isang matandang tapat at isang batang may busilak na puso. Habang naglalakad ang tatlo patungo sa hapagkainan, ang tunog ng kanilang mga tawa ay humahalo sa malambing na pagaspas ng mga dahon sa bakuran. Ang bawat hakbang nila ay isang patunay na matapos ang pinakamalakas na bagyo, ang lupa ay mas nagiging mataba para sa paglago ng mga bagong pangarap. Ang bango ng sampagita ay nananatiling nakalutang sa hangin. Isang matamis na paalala na ang pag-ibig, katapatan, at kapatawaran ay ang tanging kayamanan na hindi kailanman kumukupas. Sa huli, ang kwento ni Alfonso, Mila at Mang Jose ay hindi lamang kwento ng pagbabalik ng isang hari, kundi kwento ng paghahanap ng isang tahanan sa puso ng bawat isa. Ang dilim ay tuluyan ng lumipas at sa bawat pagsikat ng araw, may dalang bagong pag-asa at bagong simula.